Hi, good day. Today we were going to discuss the types of hazard. Our day 11 or module 11. Our lesson objectives at the end of this module, the student should be able to number one, identify the types of workplace hazard, describe hazard, enumerate the way of controlling hazard in the workplace, and last one, number four, appreciate the importance of knowledge about the hazard. So today we were going to tackle about the different types of hazard, no? But to complete the first step in a workplace risk assessment, you need to identify first ano ba yung hazard na meron tayo sa isang workplace area. Anyway, you can bring out your module habang nagdi-discuss ako para masundan ninyo kasi more on photos yung nilagay ko dito, no? So, ano nga ba yung hazard? Hazard is any agent that can cause harm. So, pwede siyang mag-cause ng hindi magandang bagay sa isang tao, sa property, or sa isang environment. Actually, in every environment, workplace, talagang merong mga hazard, no? Sometimes may mga ibang company na talagang may mga person in charge na nag-analyze ng mga hazard sa isang workplace. But as an individual, our responsibility rin na gawing safe yung sarili natin. Na tayo mismo maging aware tayo sa paligid natin, sa workplace natin, kung may mga hazard ba na pwedeng makapagbigay sa atin ng panganib. Okay, so what are the different types of hazard in the workplace? So ito yung una, safety hazard. Ano ba yung safety hazard na tinatawag natin? Yung safety hazard, ito yung mga bagay na nagki-create ng unsafe working condition or mapanganib na working station para sa isang tao. So ano-ano ba yung mga example na pwede? Ayan, tripping hazard. Pwede kang mapatid and then kapag napatid ka, mabagok yung ulo mo, maaksidente ka. The worst case scenario, pwedeng mamatay ka, 'di ba? So, or else pwedeng ma-ospital ka muna. So, may mga ganong situation. So, by tripping hazard, ayan, pwedeng magka-cause siya ng negative impact sa workplace. Ayan, isa pa to, yung mga exposed na mga wires, pwedeng makakuryente or else pwedeng makapatid din, di ba? So, yan yung mga example ng mga safety hazard natin kasi nagbibigay sila ng unsafe working condition sa isang tao. Pero minsan, pwede rin tong ma-include sa physical hazard na tinatawag natin. Okay, the next one is, eto na, yung physical hazard na tinatawag natin. Are environment factors that can harm an employee without necessarily touching them. Ito yung mga factors sa paligid natin na pwedeng makasama sa empleyado or sa isang tao kahit hindi natin to hawakan. So ano-ano kaya yung mga bagay sa palagay ninyo na kahit hindi natin hawakan, pwedeng magkaroon ng negative impact sa atin? So one of the example, ayan, yung sobrang lakas ng ingay sa paligid. Nakakategori siya sa physical hazard. Hindi man natin yan nahahawakan pero nararamdaman natin at masakit yan sa tenga, di ba? Kapag sobrang lakas ng tugtog, ng busina, ng salita sa'yo. So noise pollution ang tawag natin or noise hazard. And the next one is, ito naman yung mga example ng radiations and pressures. So, kino-consider natin to under the physical hazard. Ayan. So, sobrang exposed natin sa mataas na temperature. Ayan. So, example niyan yung sobrang init sa labas, 'di ba? O kaya naman may apoy, tas lumalapit ka doon. So, pwede ka ma-expose sa physical hazard kasi nga sobrang taas ng temperature. Okay, the next one is yung ergonomic hazard. Actually, itong ergonomics, napakalawak nito. Pero I'll just make it simple lang kasi magkakaroon naman kayo ng iba pang discussion regarding ergonomics, no? Ergonomic hazard naman, this is are the results sa physical factors na pwedeng makaapekto sa musculoskeletal injuries ng isang tao. Okay, so ito yung mga example natin na pwede siyang makaapekto sa musculoskeletal injuries ng isang tao. So like for example, eto, yan. So meron daw kasing tamang pag-upo
pagka nagko-computer ka. Yung distance ng computer sa mata natin, yung lapat ng likod natin sa upuan natin. So may mga tama, no, na dapat nating sundin. Kasi nga kapag etong sa first photo, ayan, kapag etong sa first photo, sobrang tagal mong mag-computer. Ganyan ka ng 2 hours o kaya naman 1 hour. So there is a possibility na magkaroon ka talaga ng back pain. Sumakit yung mata mo, sumakit yung likod mo kasi maling pamamaraan siya. So ano daw yung tama? So eto, dapat nakalapat yung likod, kampante yung mga binte, and then yung mata hindi sobrang lapit sa computer, hindi rin naman din sobrang layo. So these are the one of the example na ergonomic hazard kasi yung workstation niya hindi maganda. Posibleng hindi maganda yung mouse, hindi maganda yung upuan, hindi maganda yung lighting. So it can affect under siya na ergonomic hazard. Ayan. Ito pa, isa pa to, walang sapat na kagamitan kapag magbubuhat ng mga mabibigat na bagay, di ba? Ito yung mga wrong position. Ayan, kasi pwede kang mabalian dito sa likod. Sumakit yung braso mo, yung likod mo, 'di ba, sa spinal cord mo. Kaya ito yung tama daw sa ilalim 'yan. Dapat uupo ka muna ng ganyan para yung puwersa mo bago ka aangat. So, yan yung mga example ng ergonomic hazard na tinatawag natin. Ito yung mga poor postures. Mali yung mga postures. Matagal kang nakababad sa ganung posisyon na mali. O kaya naman yung mga, instead na gumamit ka ng mga machines, ginagawa mong manual handling. Kagaya niyan, dapat kung mabigat yung item, dapat may push cart man lang, di ba? So next, organization and psychosocial hazard. So sa psychosocial hazard in the workplace, dito pumapasok yung poor lighting, poor air quality, pwede rin pumasok yung ingay, mental illness, substance abuse, work-life conflict. Ayan, isa pa to. Eto, kapag sinabi na dito sa part na to is talaga nakaka-apekto siya when it comes on the mental health ng isang employee or ng isang tao. Kaya nga simula nung nag-pandemic and after the pandemic, talagang mental health is very important, di ba? Nag-give value talaga tayo kasi iba talaga yung epekto niya. Dito sa organization and psychosocial hazard, pwede rin pumasok dito yung mga sexual harassment, victimizations, stress, and workplace violence. Then next is yung chemical hazard na tinatawag natin. Dito naman, it's a kind of hazardous substances that can cause harm. So ito yung mga iba't ibang chemicals na pwedeng mahalo sa pagkain o kaya naman matapon sa balat mo at mag-cause siya ng pangangate sa balat mo o kaya irritation sa skin o kaya naman pagsabog o kaya naman blindness. Kasi di ba we have different kinds of chemicals at iba-iba rin yung mga pwedeng ano nito, pwedeng maging epekto kapag nagamit siya ng mali. So chemical hazard yung tawag natin doon. Then next one is yung biological hazard na tinatawag natin. So dito na papasok yan yung mga bacteria, viruses, yung mga other insects and animals na may dalang mga bacteria, no? So, example dito, yung mga molds. Are you familiar with that? Yung mga amag, di ba? Like for example, sa pagkain, yung tinapay, nagkaamag, nakain mo. So, pwede kang malason or magkaroon ng uh, sakit, di ba? So, biological hazard yung tawag natin dito. So, yung mga harmful plants, yung mga mapanganib na mga halaman, kasi hindi lahat ng halaman ay safe. May ibang halaman na pag nakain mo is makakaapekto sa tao. The worst case scenario is pwede kang malason, di ba? So, those are the example ng hazard natin in a workplace, no? If you have some question, you can talk to me or we can discuss during our face-to-face class. Anyway, so that's all for today. Thank you so much. Bye.